Paano mo haharapin o sasagutin ang objection ng customer kapag sinabi nilang, ang mahal naman nito? Kapag narinig mo ang objection na, ang mahal naman nito, madali kang kabahan o mawala ng tiwala sa sarili. Pero alam mo ba, ang objections ay hindi no. Madalas ito ay, hindi ko pa naiintindihan ang value nito. Narito yung ibang hakbang kung paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon ng hindi kinakabahan. Siyempre una, huwag maging defensive. Ang unang instinct kapag may nagsabing mahal ang produkto ay depensahan agad ito. Pero sa halip na magpanik, huminga ng malalim, inhale, exhale, at manatiling kalmado. Kasi ang pagiging defensive ay nagmumukhang desperado. Mag-focus sa pag-unawa sa dahilan ng objection. Halimbawa, sabi ng customer, ang mahal naman ito. Sabihin mo naman, opo, madalas ko rin yung naririnig eh. Pwede po bang malaman kung ano ang basihan nyo para masabing mahal to? Diba? Sa ganitong paraan, nagiging conversation to at hindi debate. Number 2, alamin ang totoong dahilan. Kasi hindi lahat ng mahal ay tungkol sa presyo. Minsan ito ay tungkol sa pagdududa sa value ng produkto, hindi nakikita ang benepisyo nito sa kanila, at kawalan ng urgency o priority. Kapag nalaman mo ang tunay na dahilan, mas madali mo tong masusolusyonan. Halimbawa, sabi ng customer, mahal nito para sa akin. Sabihin mo naman, ano po ang hinahanap pong resulta mula sa produktong to, di ba? Number 3, ipakita ang value. Ang presyo ay nagiging mahal lang kapag hindi malinaw ang value na matatanggap ng customer. Kaya i-highlight mo kung paano makakatulong ang produkto sa kanilang problema. Gamitin ang mga benepisyo na specific sa pangangailangan ng customer. Halimbawa, oo, hindi mura ang produktong to sir. Pero tingnan natin kung paano nito mareresolba ang problema mo nang mas mabilis kaysa dun sa iba. Imaginein mo kung gaano kalaking oras at pera ang matitipid mo kapag binili mo to. Diba? Number 4, gumamit ng analogies o comparison. Minsan, mas madaling maintindihan ng customer ang value kapag ikinumpara mo to sa ibang bagay. Gamitin ang halimbawa ng mga karaniwang gastos na ginagawa nila at ipakita na ang produkto mo ay long-term investment. Halimbawa, kung iisipin parang isang tasa lang to ng kape araw-araw, pero ang impact nito grabe, panghabang buhay. O, di ba? Number 5, ibalik mo yung tanong sa kanila. Kapag nagsabi sila, ang mahal, tulungan mo ang customer na makita ang value sa sarili nilang perspective. Tanungin mo sila tungkol sa halaga ng problema na sinusubukan nilang solusyonan. Halimbawa, okay, sige, sa tingin mo, magkano ang mawawala kung hindi mo mareresolba ang isyong to? Kung ito ang makakatulong sa'yo, tingin mo ba sulit ang investment? Hayaan mo sila mag-isip kung ano sasagot nila dyan. Number 6, magbigay ka ng options. Kung talagang concern ang customer sa presyo, magbigay ng flexibility. I-offer ang mas maliit na package o trial. Magbigay ng installment plans kung applicable. Diba? Kung medyo mabigat ang full payment, pwede nating pag-usapan yung mas flexible na terms para mas madali po para sa inyo. Bigyan nyo silang option. Number 7, huwag kang madidismaya o matatakot sa no. Hindi lahat ng objection ay kayang solusyonan. At okay lang yon. Hindi mo kailangang ibenta yung produkto mo sa lahat ng tao. Mag-focus ka lang sa mga taong may tunay na pangangailangan at willing mag-invest. Ang pagtanggi ay bahagi ng proseso ng sales, hindi personal na atake. Kaya ganito sabihin mo, mukhang hindi pa ito ang tamang oras para sa'yo, pero
Kung may tanong ka pa sa hinaharap, nandito lang ako para tumulong. Kaya yung salitang ang mahal naman ito ay hindi dulo yan ng usapan. Ito ay oportunidad para ipakita ang value ng produkto mo. Sa halip na matakot o mawala ng confidence, gamitin ito bilang pagkakataon para mas maipaliwanag kung paano makakatulong ang produkto mo sa customer.